Amen. Good morning. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpanang umaga po sa bawat isa. Andito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain na kung saan atin pong binabasa at ipinapaliwanag ang mga sitas na ipinagkaloob sa bawat gawain. Lahat po tayo dito sa isang sitas. Sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 15, versikulo 14, versikulo 25, 35. Sabi dito, nagsasama nga sa kanyang ibang maraming tao, at siya'y lumingon at sa kanila ay sinabi, kung ang sino mang tao ay pumaparito sa akin at hindi napupukot sa kanyang sariling ama at ina, at asawang babae at mga anak, at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae, oo, at pati ng kanyang sariling buhay, man ay hindi siya maaaring magiging alagad. Dito po ang pinag-uusapan dito, ang pagiging alagad. Kung dito sa atin, si Kristo ang kinikilala nating Panginoon. At tayo yung alagad. Ngayon, ang pinag-uusapan dito ang pagiging alagad, yung follower o tagasunod ni Kristo. Yung pag-ibig, sabi na nila ng kapatid natin, ang umibig ng higit sa kanyang ama, totoo po yun. Ang pag-ibig, napakabusilat po, maraming kahulugan niya. Ang acronym ng pag-ibig, puot. Di ba ba? Ngayon, ang hindi napupuot, ibig sabihin, pag ang acronym ng pag-ibig ay puot, pag hindi ka napupuot, ibig sabihin, pag-ibig din yun. Parehas lang ang kahulugan nun. Kaya ang hindi napupuot, ibig sabihin, ang umiibig, ganun po ang kahulugan nun. Kasi, pag-ibig, puot. Hindi ka napupuot, umiibig ka. O, ano sabi dito? Sino mang, sabihin na natin, ang sino mang umiibig, o sino ang tao pumaparito sa hindi umiibig na umiibig sa kanyang ibig sabihin, kapag iniibig natin si Kristo, na pangalawa lang, priority natin yung pamilya, yung sarili, yung ama, ina, kapatid, lalaki, babae, hindi karapat-dapat kay Kristo. Ibig sabihin, tama yung mundo natin. Ibigin ng Diyos, una sa lahat. Priority natin siya. Ang pamilya, ang asawa, ang anak, magulang na, pangalawa na lang. Kaya para maging karapat-dapat ang alagad sa ating dakilang Panginoon, unahin mo siya. Halimbawa, andito tayo, alagad ni Kristo. Nasa pagtupad ng tungkulin. Ngayon, halimbawa may problema sa bahay, araw ng gawain, naging priority natin yung bahay, pangalawa na lang yung simbahan, ibig sabihin, hindi tayo karapat-dapat kay Kristo. Kaya ang sinasabi nito, para maging alagad ka na karapat-dapat kay Kristo, baliwala mo muna kahit masunog pa yung bahay mo, kahit ang mahalaga dyan mo, itong tungkulin. Kasi pakikipagtipan yun kay Kristo. Nung tayo'y makasalanan, lumapit tayo sa Kanya, humingi tayo ng habag, pagkatapos na yun, pagdating na sa paglilingkod, hindi tayo tapat sa Kanya. Hindi parang niluloko lang natin si Kristo. Nagsumpa pa tayo, hanggang kailan mo patitindigin ang pagbilang ni Kristo hanggang may buhay. Humina lang ang katawan, absent na. Hindi po dapat ganoon. Kasi po, hindi nakikipaglukuhan ang Diyos sa atin. Kapag tapat tayo sa Kanya, magpapakilala siya sa atin.
dahil sa sarili nating lakas, mawawala lang yan. Pero kung kasama natin siyang gumagawa sa araw-araw, hindi niya po tayong pabagalan. Kasi may challenge yan. Halimbawa, malaki nga ang sahod mo. Ang kaakibat na nagastos, malaki rin. Kung kasama mo siya, ang hindi mo lang bigyan ng karamdaman, isang magpapala na puno para makapagpatuloy kayo ng buhay. Kaya kung titingnan po natin dito, itinuturo dito, gawin natin priority si Kristo sa ating buhay. Pangalawa na lang ang at lahat ng mga nakakunik sa ating buhay. Sa pamilya man yan, trabaho, o ano ba man. Ang pinag-uusapan ko kasi dito, pagiging alagad ni Kristo. Sino man hindi nagdadala ng kanyang sariling cross at sumusunod sa akin, ay hindi maaaring maging alagad ko. Dito, sariling cross. Pag sinabing cross, sakripisyo. Ang sino man tao, hindi kayang isakripisyo yung nakakunik sa kanyang buhay para lang kay Kristo, hindi ka dapat din kay Kristo. Kaya dito, sinasabi dito ng ating dakilang Panginoon, iniibig niya tayo. Tayo yung alagad niya. Pero dapat, maging tapat tayo sa Kanya, lalo-lalo na kung meron na tayong tungkulin na dapat kampanan. Dapat ibuhos natin yung lahat ng ating magkakaya o ilang magsakripisyo. Kasi yan po sariling krus yan, sarili natin yan. Na nakakunik, nakabigatan ng ating buhay ko sa sakripisyo mo yan. Gawin natin priority si Kristo sa ating buhay. Alang-alang sa pagiging agad. Kapagkat, alin sa inyo na kung ibig magtayo ng isang buong at hindi mamunaw po, tatayin ang halagang magugugol kung mayroong may pagtatapos. Baka kung may ilagay na nga ang patibayan at hindi matapos, ang lahat ay magkita ay magpasimulang ipagin. Halimbawa, dati noon, nung bago pa tayo sa katuruan, itinuro sa atin yung pundasyon ng pag-ibig, pundasyon ng pananampalataya. Ngayon, sa totoo lang po, ano nangyayari? Kung halimbawa, nung baguhan pa lang tayo, active tayo. Naitaya yung pundasyon, nailagay yung pundasyon. Pero, yung maintenance, yung pagiging consistent na pabalik-balik na sa templo, ito na po yung tinatawag na hindi na ipatapos. Kaya kung paano masigasig ka nung una na aktibo ka sa pagsunod dahil na itatag yung pundasyon ng pananampalataya, dapat nagpapatuloy po yan hanggang ngayon. Kaya ano ang sasabihin ng tao? Dati, active yan sa simbahan, hindi na. Di sinong nilipa. Iba yung ating kapwa. Pero kung titignan po natin, ito yung sita, ibig sabihin ng sitas na ito. Kinakailangan, bago tayo umani, bago tayo magpasakop, sumunod kay Kristo, tatanungin muna natin ang ating sarili. Kaya ko bang gampanan yung sinabi ko hanggang may buhay? Kasi po, hindi lumuhan ang magsumpa sa Espiritu Santo, pamumuso niya. Kaya kung titignan po natin, kung ano yung sinabi natin nung na, hindi po mababago yun hanggang ngayon, hanggang may buhay, sisilbihan natin si Kristo, itatayo natin ang kanyang bandila. Ganun po dapat ang paglilingkod. Kaya kung titignan po natin dito, tinuturuan tayo dito ng ating dakilang Panginoon na kung paano itinayo natin yung pundasyon dapat kaya nating tapusin hanggang sa huling hilinga ng ating buhay. Yung pagiging active sa pagiging alagad. O nangyari na kung sasalubong sa pakikidigma sa ibang hari, ay hindi muna upo at sasangguni kung makaharap siya na may 10,000 sa dumarating na laban sa kanya na may 20,000. Ito po ang sinasabi nito kakayahan. Ngayon, halimbawa, ini-invite ka pa lang na sumali, mag-join. Halimbawa, sabi niya ni Sis, sama ka sa amin sa tulong yan.
Habang ini-invite ka pa lang, tanungin mo na ang sarili mo, kaya ba? Kaya bang manindigan hanggang magtagumpay tayo? Kasi po ang labanan dito, hindi biro. Mahina ka pa, marupok ka pa, lumalagay ka lang sa 10,000, ang talawag mo, 20,000. Kumbaga, yung mga hamon sa buhay, unexpected, hindi mo inaasahan. Mas malulupit pa doon sa mga nangyayari na iniisip natin. Yan po yung challenge sa lahat ng mga lingkod. Kaya kung dati ngayon, ang mga subok, mga minor lang ngayon, mas malulupit pala ang subok. Yan na po yung dadanasin ng isang alagad ng aming dakilang Panginoon. Yung mga challenges, yung mga kakaharapin ng mga pagsubok, mga problema, dapat kaya natin mapaglabanan yan. E paano yung kakayahan natin hanggang 10,000 lang? Ang problema hanggang 20,000, hindi maghingi tayo ng advice sa ating kapwa. Doon na yung papasok yung mga dalahan kayo ng pasanin sa isa't isa. Yung bit-bit mo, na bigat na problema mo, i-share mo sa iba sa pamamagitan ng pagtatanong. Brad, sis, ganito problema ko, ano kaya, paano kaya ito masasolve? Ngayon, yung ito sa'yo naman sinir, dahil ikaw hindi ka involved dun sa kanyang dinaranas, makakapag-share ka ng magaan kasi na sa labas ka ng isang sitwasyon. Pwede mo siyang pag-aralan, saka mo siya payuhan. Ganun po yun. Ano ba sabi dito? Kaya nga, ang gagawin dito, o kung hindi, samantalang malayo kang isa ay magsusubo siya ng isang subo at hihingin ang mga kailangan sa pagkakasundo. Paano parang sa pamamagitan ng dalangin? Nakaumang na yung pagsubo, yung problema, kinakailangan natin ng response. Walang iba yung posisyon ng Diyos para makayanan natin yan. Kung pwede, huwag nang dumanas tayo ng mabigat na pagsubok. Hindi pa naman pagkasapan. Madali lang naman lapitan ng Diyos. Lamang, kung mayroong sagabal, kahit anong dalangin natin, hindi niya tayo pakikinggan. Sabi nito, kaya nga, sino man sa inyo, hindi tumanggi sa lahat niyang tinatangkilik ay hindi maaaring maging alagad ko. Ano yung mga tinatangkilik natin? Nandiyan na yung bahay, o tahanan, mga alaga natin, yung tungkulin sa pamayanan, nandiyan na yung mga ari-arian natin, kung ano-ano pa na nakakunik sa atin, pati trabaho. Dahil yung tinatangkilik natin kasi sa atin yun eh. Ngayon, kung mas priority yun, isa sa pagsunod sa ating kabilang Panginoon, hindi tayo dapat inalagad niya. Sabi pa dito, mabuti ang asin. Datapwat kung ang asin ay tumubang ay ano ang ipagpapaalam. Tayo po ang asin. Dati noon, hindi tayo asin. Nung sinir sa atin ang gospel, na-absorb natin, pinakinggan natin, inunawa natin, in-apply natin sa ating buhay, nagkaroon tayo ng alat sa harapan ng Diyos. Ngayon, meron na tayong kakayanan din, ibahagi din sa iba dahil mayroong alat. Kasi po sa paningin ng Diyos, ang buong sanglibutan ay matabang. Pero dahil sa pinagpahayagan ng salita ng Diyos, nagkaroon ka ng halaga sa Kanya, kaya naging asin. Pwede kang maka-share ng alat na yan sa iyong kapwa para magsisirin at magbalik loob sa Diyos. Ngayon, kung ang problema ito, kapag datapwat kung ang asin ay tumabang, nagkaalat na tayo, pagkatapos nawala na doon ang alat, hindi na po pwedeng ibalik. Kasi po, yung paghingi ng tawad kay Kristo, minsan lang si Kristo magpatawad o ang Diyos. Walang second. Kasi sabi sa Bicol, pag ulog-ulog na, hindi na muli babalik ang ating kabilang Panginoon para ipako muli ang kanyang sarili sa cross. Kundi minsan lang siya. Sabi niya, kung sinasadya ninyo ang inyong mga pagkakasala,
wala nang natitirang hain pa maliban sa naihain niya. Sapagkat ipinapapago ninyong muli ang ating dakilang Panginoong Jesucristo at ibinibilan natin sa kahiliyan. Kaya kung titignan po natin, tinuturo dito, kapag tayo dinago na ng Diyos, dinago tayo ni Kristo, paano man tayo nagsimula? Dapat consistent tayo sa pagtupad, pagsunod, sa pagiging isang alayan. Ito po yung tinatawag na responsibility at commitment sa Diyos sa pamamagitan, lalo na kung nagbulalas pa tayo sa ating bibig, hanggang kailan mo patitindigin ang pagdilan ni Kristo, hanggang sa ako'y nabubuhay. Nangyari niya sa akin noon. Kala na to, binigyan lang ako ng trabaho, nakalimutan ko ng magsimpa. Balakid pala yun. Naalala ko yung sitas na ito, tinatangkilik. Eh, kinakailangan, kung mayroon man lang simbahan na pwede mong dakuan, magsimba ka. Huwag mong palilimutan ang sinumpaan sa dahilan ng ang mangyayari kapag hindi na umala, walang kabuluhan maging sa lupa kahit sa tapunan ng lumi. Itinatapon sa labas ang may pakinig na ipakikinig ay makinig. Ibig sabihin, ang may tainga na handang makinig, unawain ang sinasabi sa mga banal na kasulatan. Kaya po, habang mayroon pa tayong anak, nagsishare pa natin ang Ebanghelyo sa ating kapwa, ituloy lang natin yan. Huwag natin hayaan na mawala yung alam niya. Dahil hindi na po babalik yan. Kaya ang alam niya, walang iba, yung pag-ibig sa kapwa. Pag-ibig na walang pakunwari, pag-ibig na totoo, na iginadalangin ang lahat ng nag-uusig sa atin. Sapagkat kung hindi tayo marunong magpatawad, useless yung ating buhay. Sabi, patawarin kami ng aming mga kasalanan, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may sala sa amin. Magsigaw man tayo ng magsigaw, Diyos ko po, patawad. I-ignore niya kasi mayroon ka pang hindi napapatawad. Una ka munang magpatawad, bago ka kakatawad ng Diyos. Siguro po, hanggang dito na lang, pag-itibagin natin sa oras nito. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating kahilingan, kahilingan, ilayin po natin sa Diyos at pagkakalit sa atin ang kapanatagan ng ating kalor. Sa ngalan ni Kristo, salamat at mapagpalang umaga sa lahat.